President Francis Escudero pinagsabihan si Senator Amy Marcos na huwag gamitin ang Senado bilang platform ng kanyang political interest. Presidential sister dismayado dahil sa pagpapalaya kay Ambassador Marcos Lacanilao. Panukalang naturalization ni Lee Duan Wang na sinasabing may kaugnayan sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators, binito ni PBBM. Presidential Communications Office tiniyak na nasa maayos ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo matapos mapansin ng ilang netizens ang tila pagdurugo sa gilagid nito sa isang event. Mayoralty candidate sa Silang, Cavite pinagpapaliwanag ng COMELEC dahil sa biro sa solo parents. Isa pang kandidato sa Palawan, inisyuhan ng show cause order dahil sa umano'y vote buying. Ilang bus terminal sa Quezon City ininspeksyon ng MMDA ngayong araw bilang paghahanda sa inaasahang bulto ng mga bibiyahe sa long holiday. At big-time rollback sa presyo ng langis nagbabadyang ipatupad sa susunod na linggo. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, April 11, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Itinanggi ng ilang ahensya ng pamahalaan na tinulungan nila ang International Criminal Court na makakuha ng ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay sa kabila ng pag-ako ni Justice Secretary Crispin Remulla na siya ang nagbigay ng clearance para isilbi ang ICC warrant sa former president. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Hindi tumulong ang Department of Justice sa Philippine National Police sa mga tauhan ng International Criminal Court. Ito ang binigyan din ni Justice Secretary Crispin Remulla at PNP Chief General Romel Francisco Marbil nang tanungin ni Senador Amy Marcos kaugnay sa mga umano'y nakuhang documentary evidence laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Somebody clearly arranged for their accommodations and transport. Mga British, mga American, nakakakuha sila ng dokumento sa mga presinto. Hindi nga namin makuha, mga senador kami. Kung may alam akong maaring tumutulong sa kanila, marahil may kilala po akong tumutulong sa kanila. Hindi po ang DOJ ang tumutulong sa kanila. Madam Chair, during my time as Chief of the Philippine National Police, I have no request coming from the ICC to give any information regarding this matter. Inako naman ni Secretary Remulla ang pagbibigay ng clearance para isilbi ang ICC warrant kay Duterte at dalhin ito sa The Hague, Netherlands. I will admit it that I gave the clearances to number one, serve the warrant of arrest as I saw it, as I deemed fit, and number two, to fly him to The Hague to be surrendered under Section 17 of Republic Act 9851. Samantala, inamin ni PNP Criminal Investigation and Detection Group Chief Police Major General Nicolas Torre III na hindi niya pinayagan si Vice President Sara Duterte na makita ang kanyang ama habang sila ay nasa Villamor Air Base. Yes, sir. I did I did deny the request of President Duterte for him to allow VP Sara to enter, sir. Kasi nga naman, sir, mag-aalas 10 na yun, sir. And that is already around 12 hours after we first got him into custody. The VP has all the chances to be with the President earlier that day. We are expecting her actually, sir, mga alas 3 pa lang. May information na darating siya. And kung gusto talaga nilang pumasok, sir, pwede naman, sir, eh. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinagsabihan ni Senate President Francis Escudero si Senador Amy Marcos
na huwag gamitin ng Senado para sa sariling interes sa politika. Ito ang sagot ni SP Escudero kasunod ng naging pahayag ng presidential sister na dismayado siya sa ginawang pagpapalaya kay Ambassador Marcos Lacanilao. Samantala, inisyuhan naman ng show cause order si Ambassador Lacanilao kaugnay ng contempt order na inilabas sa kanya ng Senate Committee on Foreign Relations. Mula sa Pasay City, nagbabalik si Asher Cadapan Jr. live. Asher, saan ba nagsimula itong mga sagutan sa pagitan ni Senate President Francis Escudero at Senador Amy Marcos? Ella, pinatawan kasi ni Senador Amy Marcos ng contempt order si Ambassador Marcos Lacanilao ng Office of the Special Envoy on Transnational Crime. Bukod dito ng pagsisinungaling ng ambahador umano sa gitna ng pagdinig ng Senado kaugnay ng pag-aresto at pagpapasuko ng pamahalaan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Sa Senate hearing, kinwestiyon ng Committee on Foreign Nationals ang partisipasyon ng Special Envoy matapos lumitaw ang pirma nito sa mga dokumento at resibo sa pag-transfer kay Duterte sa ICC. Saad kasi ni Lacanilao, naroon siya para mag-oversee o siyasatin ng mga pangyayari simula ng arestuhin ng dating Pangulo hanggang dalhin ito sa The Hague at ipadetine sa ICC Detention Facility si Duterte. Ngunit duda ang komite sa ilang impormasyon na sinagutan ng ambahador dahil hindi tugma ito sa aktwal na pangyayari. Matapos makailang ulit na paalala at babala ay na-cite in contempt si Senador Ronald Bato de la Rosa or na-cite in contempt ni Senador Bato de la Rosa si Lacanilao na inaprubahan naman ni Senador Marcos. Umapila pa si Justice Secretary Crispin Remulla sa contempt order ngunit idinitine pa rin ang ambassador sa Senate pagkatapos ng pagdinig ng Senado bandang alas 7 kagabi. Makalipas ang nasa 2 oras, naglabas ng pahayag si Senador Marcos na pinalaya na si Lacanilao dahil anya tumangging pirmahan si Senate President Francis Cheese Escudero sa contempt order gaya anya ng ginawa nito sa sabina laban sa mga administration officials. Nagpahayag pa ang presidential sister ng pagkadismaya at tinawag na dangerous o mapanganib ang desisyong ito ng tagapangulo ng Senado. Paliwanag naman ni Senador Escudero ang mga saksi na inaakusahan ng Kongreso na nagbibigay ng maling testimonya ay nararapat bigyan ng mahigpit na due process na hindi anya na ibigay kay Lacanilao bago ito iditine. Hindi rin anya papayagan ng Senado o ang opisina ng Senate President na magamit para sa partisan interests, lalo pa ang mga re-electionista sa darating na halalan. Dagdag pa ni Escudero, ang Senado ay institusyon ng rason at patakaran at hindi para gamitin sa propaganda o self-promotion. Bunsod nito, hinimok ni Senador Escudero si Senador Amy Marcos na huwag gamitin ang Senado para sa personal na layuning politikal at sa halip ay gamitin ang sariling pangalan, titulo at impluensya para sa pagkakaisa at hindi sa dibisyon. Sa ngayon, Ella, ay wala pa ring reaksyon si Senador Amy Marcos kaugnay sa pahayag ni Senate President Escudero. Yan ang latest sa Senado. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Iniimbestigahan ng Philippine National Police ang 2 umanong lalaking nakitang nag-iwan ng sasakyan ng Chinese businessman na si Anson Ke at driver nito. Ngunit naniniwala ang Philippine National Police hindi lang 2 tao ang maaaring nasa likod ng krimen kundi isang grupo na sangkot na rin sa iba pang mga kidnapping incident. May report si Ivan Alvarez. Kinumpirma ng Philippine National Police na ang na-recover na Lexus multipurpose vehicle sa Bahay Toro, Quezon City noong Martes ang huling sinakyan ng Chinese steel businessman na si Kong Yuan Go o kilala bilang Anton Tan o Anson Ke at ng kanyang driver. Ang dalawa ay nakitang patay na sa barangay Macabud, Rodriguez, Rizal noong Miyerkules.
Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, 2 tao ang iniimbestigahan nila na sinasabing nag-iwan ng sasakyan ng negosyante. Nagbabacktrack na rin ang PNP sa mga closed-circuit television o CCTV mula sa lugar na pinanggalingan ng sasakyan sa Valenzuela City nang huling makitang buhay ang mga biktima noong 2:00 ng March 29. Ayon kay General Fajardo, kasama sa mga lugar na kanilang binabalikan ang Region 3, Region 4A at sa National Capital Region. Nandun po tayo ngayon is to backtrack po at hanapin yung mga missing link po dito from the time he was last seen alive noong March 29 until such time na makita po ng April 8 yung Lexus na sinasakyan po ng biktima at kanyang driver. Gayunman, naniniwala ang PNP na hindi lang 2 tao ang nasa likod ng krimen. Maaari niyang isang malaking grupo na binubuo ng mga Pilipino at Chinese nationals na sangkot na rin sa mga kaso ng kidnapping na nakalipas ang may kagagawan nito. We are pursuing some leads po at as to what extent po yung leads po na ito ay nandun po tayo sa direksyon na tinitignan na yung mga involved po dito ay possibly involved din po sa ilang kidnapping incidents po. Tinitingnan din ng PNP ang posibilidad na mayroong kaugnayan ng pagpatay sa mga kaso ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. As to the issue nga po ng POGO, isa po yun sa tinitingnan po nating anggulo and possible involvement po ng isang grupo behind this incident and previous incidents na involved po sa POGO-related operation po. Samantala, tiniyak naman ng Malacanang na hindi titigil ang mga otoridad sa pag-iimbestiga sa pagpatay sa negosyanteng si Anson Ke at driver nito. Opo, patuloy po ang pag-iimbestiga po dito. Hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Ang lahat po na nagaganap dito ay pinagbilin po ng Pangulo na dapat imbestigahang mabuti para po malesen o ma-eradicate ang mga ganitong klaseng krimen dito sa Pilipinas. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinauubaya na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa National Bureau of Investigation ang pag-iimbestiga kaugnay sa Polvoron video. Ito ang tugon ng Malacanang sa tanong kung maghahain sila ng kaso kaugnay sa pagpapakalat ng nasabing video. Narito ang report ni Rosalie Coz. Hahayaan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang National Bureau of Investigation na mag-imbestiga kaugnay sa Polvoron video na kumalat sa social media. Nakapaloob sa naturang video ang isang lalaki na tila kahawig ng Pangulo na gumagamit ng iligal na droga. Kumalat ito sa social media bago ang State of the Nation address ng Pangulo noong July 2024. Gayunman, mariin itong pinabulaanan ng Malacanang at sinabing gawa ito sa artificial intelligence o deepfake. Kamakailan isinawalat ng vlogger na si Vincent Pebbles Cunanan na si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque Umano ang nasa likod ng pagpapakalat ng kontrobersyal na video. Bagay na mariing itinanggi naman ni Attorney Roque. Sa press briefing kahapon sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ipinauubaya na ng Pangulo sa NBI ang pag-iimbestiga sa Polvoron video at sinabing dapat na managot kung sino man ang responsable dito. Nakausap natin ang Pangulo at sinabi po niya na hayaan na lang po natin ang ating mga law enforcement agencies, ang NBI, ang DOJ, ang magsagawa ng pag-iimbestiga patungkol dito. At kung mayroon dapat na managot, kung napakita talaga ang liability ng kahit sino dyan na involved, ay dapat lamang po siguro masampa ng kaso. Nang tanungin naman ang tagapagsalita ng palasyo hinggil sa kung handa ba si PBBM na sumailalim sa hair follicle test upang patunayan kung hindi ito gumagamit ng iligal na droga, narito ang tugon ng Malacanang. Okay, tanong po natin. Ano po ba ang basihan para sa paghingi at i-demand sa Pangulo ang isang hair follicle test? Ito po ba'y may pagbibintang na siya ay di umanong gumagamit ng illegal na droga? Kung may pagbibintang, liliwanagin po natin. Kung may pagbibintang sa Pangulo, yung nagbibintang ang dapat na magpatunay kung may ginagamit man o wala. Hindi po pwedeng gumawa ng kwento, walang basihan.
isang guni-guni para masira ang Pangulo at walang basihan. Ayon pa kay Undersecretary Castro, hindi na bago ang pagkakasangkot ng pangalan ni Attorney Roque sa issue, kaya't hindi na anya ito nakakagulat. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Malacanang na nasa maayos na kalusugan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay kasunod ng pag-viral ng isang video clip mula sa speech ng Pangulo sa paggunita sa mga bayani sa Araw ng Kagitingan sa Quezon City noong April 9. Ayon sa netizens, tila dumudugo ang gilagid ng Pangulo. Sa mensahe ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kahapon, wala naman dapat ipag-alala at nasa maayos naman anya ang kalusugan ng Pangulo. Ilang panukalang batas ang vinito o hindi inaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, isa sa mga vinito ng Pangulo ay ang legislative naturalization ni Lee Duan Wang. Naging kontrobersyal ang panukalang naturalization ni Wang dahil nauugnay ito sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO activities at naging question ang personal records nito. Si Wang, o kilala bilang Mark Ong, ay isa umanong operator ng Nine Dynasty Junket Group na isang POGO hub sa Pasay City na sangkot sa iligal na aktibidad. Patuloy na inimbestigahan ng Commission on Elections sa mga napaulat na vote buying at abuse of state resources o paggamit sa makinarya at pondo ng gobyerno para sa kapakanan sa politika. Muli naman nagbabala ang komisyon na may katapat na parusa ang sinumang mapatutunayang namili ng boto o gumagamit ng resources ng pamahalaan para sa sariling kapakanan. Narito ang report ni Dante Amento. Mahigit isang buwan bago May 12, 2025 elections, nakatanggap ng 63 reports ng umano'y vote buying at abuse of state resources ang Commission on Elections o COMELEC Task Force kontra Bigay. Ayon kay Commissioner Ernesto Ferdinand Maceda Jr., karamihan sa mga ito ay dito sa National Capital Region o NCR. Pangunahing ipinamimigay umano ay pera, goods o groceries. The bulk of these reports are on vote buying, but humahabol na yung abuse of state resources. 36 ang vote buying, 32 ang abuse of state resources. At yung iba kasi nag-overlap. Okay? Karamihan pa rin ng mga reports natatanggap mula sa NCR, Region 3, Region 4A. Dagdag pa ni Maceda, pagdating naman sa abuse of state resources, pangunahin umanong inaabuso ng mga sangkot na politiko ay ang ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng DSWD. Kung diretsahan na abuse of state resources ang reklamo, number one yung has to do with the usual AKAP, AIG, TUPAD, MAIG. The others are the use of government facilities. Patuloy ang pag-aaral ng COMELEC hinggil sa mga ito para sa pagsasampa ng posibleng reklamong election offense at disqualification kapag may matibay na ebidensya. Kapag napatutunayang may pag-abuso rin sa state resources tulad ng AKAP, ay inaasahang babawiin ng COMELEC ang ibinigay na exemption dito. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Commission on Elections sa mga kandidato na nagpapatugtog ng campaign jingle sa madaling araw o sa 10 oras ng gabi. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, kailangang igalang ng mga kandidato ang karapatan ng mga mamamayan na makatulog at makapagpahinga. Giit pa ni Garcia, hindi na ito kailangan pang ilagay sa guidelines at patuloy nila itong ipinapakiusap sa mga kandidato. Patuloy namang nagpapadala ng show cause orders ang COMELEC sa mga kandidatong lumalabag sa mga regulasyon. Pinuna ng ilang kongresista ang Memorandum Circular ng Civil Service Commission o CSC para sa government employees, partikular na ang paggamit ng social media sa gitna ng papalapit na 2025 midterm elections. Giit ng mambabatas o giit ng mga mambabatas, mahigpit at labag na ito sa constitutional rights. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licoz.
Malinaw na paglabag sa constitutional rights ng mga kawani ng pamahalaan ang Memorandum Circular No. 3-2025 ng Civil Service Commission. Ito ang iginiit ni House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Sa memo, nagpaalaala ang CSC na bawal sa mga opisyal at empleyado ng pamahalaan ang pakikiisa sa anumang partisan political activity gaya ng pag-like, share at pag-comment sa anumang social media post na may kinalaman sa kampanya para sa nalalapit na 2025 midterm polls. Ayon sa CSC, epektibo ang kautusan hindi lamang sa oras ng trabaho kundi maging sa labas ng opisina habang umiiral ang campaign period. Sakop ng kautusan ng mga empleyado ng lahat ng branches of government at mga sub-agency nito, maging ang mga nasa government-owned or controlled corporations, state universities and colleges, career officers, uniformed at active members ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police at ang mga local government units hanggang barangay officials. Subalit ayon kay Congresswoman Castro, sa pagbabawal ng pag-like o share ng post sa social media, pagpapatahimik ito sa halos 2 milyong government workers at pag-aalis sa kanila ng karapatang makibahagi sa democratic discourse. Samantala, pagaman sang-ayon si House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong na hindi dapat makilahok sa partisan political activities ang government officials at employees. Labis naman ang pagbawalan ng mga itong mag-like ng post sa social media platforms. I hope that we can still maintain that our civil servants remains to be non-partisan and apolitical, but as simple liking for a very simple reason that they like the messaging, na hindi naman sila nang-endorso o nangangampanya doon sa kandidato is to me too restrictive and too punitive. Umaasa rin si Representative Adyong na ire-reconsider ng CSC ang memo nito, partikular na ang social media activities ng government employees election season. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Habang umiinit ang kampanya para sa nalalapit na halalan, muling binigyan diin ng Civil Service Commission ang mga patakaran ukol sa paggamit ng social media ng mga kawani ng pamahalaan. Ito ay upang mapanatili ang political neutrality ng mga empleyado ng gobyerno sa gitna ng campaign period. Mula sa Quezon City, ang detalye hahatid ni Jed Naresina live. Jed, ano ang paglilinaw ng CSC kaugnay ng paggamit ng social media ng mga government employee? Nilinaw ng Civil Service Commission na pinapahintulutan naman yung mga government employee na mag-like, mag-share, mag-comment o mag-repost ng mga election-related content sa kanilang social media accounts. Kaugnay nga ito ng mga artikulong lumabas na nagbabawal umano sa mga kawani ng gobyerno sa mga nasabing activities sa kanilang personal accounts. Pinaalala ng Civil Service Commission o CSC ang mga patakaran ukol sa paggamit ng social media ng mga kawani ng pamahalaan. Ito ay kaugnay ng umiiral na Memorandum Circular No. 3, Series of 2025 na nagsasaad ng mga alituntunin upang mapanatili ang political neutrality ng mga empleyado ng gobyerno sa gitna ng campaign period. Paliwanag ni Attorney Ariel Ronquillo, Assistant Commissioner ng CSC, maaaring mag-like, mag-share, mag-comment o mag-repost ng mga election-related content sa social media ang mga kawani ng gobyerno. Subalit mahigpit na ipinagbabawal ang anumang pagkilos na maaaring ituring na panawagan ng suporta, pabor man o laban sa isang partikular na kandidato o partido. So ang sinabi lang namin dito, hindi namin pinipigilan yan because that's part of freedom of expression. Huwag nyo lang gagamitin sa pangangampanya. Okay? So kung halimbawa, nag-like ka lang, o kaya nag-share ka, na wala ka namang ibang comment, that's perfectly valid. We recognize that as an exercise of one's freedom of expression. Walang masama doon. Nilinaw ng komisyon na ang simpleng pakikilahok sa mga talakayan sa online platforms
ay hindi kaagad ituturing na partisan political activity, maliban na lamang kung ito ay malinaw na may layuning impluwensyahan ang publiko na bumoto o huwag bumoto para sa isang kandidato. Kasabay nito, hinikayat ng CSC ang lahat ng kawani ng pamahalaan na maging maingat at responsable sa kanilang social media behavior, lalo na sa panahong mas sensitibo ang mga usaping politika sa bansa. Ella, nilinaw din ng Civil Service Commission na hindi paglabag sa constitutional rights ng mga government employees ang nasabing kautusan dahil ito ay nakabatay sa 1987 Constitution at iba pang batas na umiiral sa bansa. Nagbabala din ang CSC sa sinumang lalabag sa naturang alituntunin na maaari itong magresulta sa suspension o kaya pagkatanggal sa serbisyo. Ayan muna ang update, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jed Neresina. Parehong nakuha ni Senator Christopher Bongo at ACT-CIS Representative Erwin Tulfo ang number 1 spot sa pinakabagong senatorial survey ng Octa Research na isinagawa noong March 18 hanggang 24, 2025. Nagtala si Go ng 64% voter preference habang may 61% naman si Tulfo. Kaya't itinuturing silang statistically tied sa una at ikalawang pwesto. Kasunod nila si Ben Tulfo na may 48%, dating Senate President Tito Soto na may 46% at Senator Bong Revilla na may 45%. Base sa naturang survey, may tsansa ring manalo sina Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Francis Tolentino at Amy Marcos. Isinagawa ang survey sa 1,200 respondents sa pamamagitan ng face-to-face interviews at may 95% confidence level. Sugatan sa pamamaril ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa na kasalukuyan tumatakbo bilang mayor ng Albuera, Leyte. Ayon sa mga pulis, naghihintay si Espinosa na makapagsalita sa kampanya ng barilin ng suspect na nagtatago sa kisame ng stage. Bukod kay Espinosa, may 2 pang nadamay sa insidente. Pinagpapaliwanag rin ngayon ng Commission on Elections ang isa pang mayoralty candidate sa bayan ng Silang, Cavite dahil sa kanyang biro sa mga solo parents sa gitna ng kanyang pangangampanya. Samantala, isa ring kandidato sa Palawan ang inisyuhan ng show cause order ng COMELEC dahil naman sa umano'y vote buying. At para sa detalye, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano at sino itong mga kandidato na pinagpapaliwanag ng COMELEC? Magandang tanghali, Ella. Patuloy nga na nadaragdagan ng mga kandidato na inisyuhan ng show cause order ng Commission on Elections o COMELEC. Pinakahuli dito, Ella, na pinagpapaliwanag ng komisyon ang isang kandidato sa pagka-alkalde sa Silang, Cavite na si Attorney Alston Kevin Anarna. Sa isang kampanya noong March 29, Ella, binanggit ito na lahat daw ng balong lalaki at babae ay iraraffle para magkakaroon ng asawa. Sino dito ang mga solo parents? At biglang dumami solo parents. Kanina ba naghiwalay lang kayo? Kasi lahat ng solo parents, bibigyan natin ng libreng asawa. Ang gagawin natin, lahat ng balong lalaki, tsaka lahat ng balong babae. Iraraffle na lang natin yan, ha? Pasatsyahan na lang kayo kung kanino kayo mapupunta. Kasi pagkabunot ng pangalan nyo, diretso kasal kay Mayor Kevin. Hiningan ito ng paliwanag ng komisyon kung bakit hindi siya dapat ireklamo ng election offense at disqualification dahil sa paglabag sa anti-discrimination resolution ng COMELEC. Una nang tinanggal sa pwesto ng ombudsman si Anarna noong 1 taon dahil sa paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Mayroon din siyang disqualification case sa COMELEC kaugnay ng dismissal order ng ombudsman. Hindi ko po alam talaga kung bakit kinakailangan may ganitong klaseng pagsasalita. Ganong ang purpose mo naman ay kuhanin ng boto ng mga kababayan natin. Samantala, isa ring congressional candidate sa Aborlan, Palawan na si Abraham Khalil Blanco Mitra ang pinagpapaliwanag din ng komisyon
Kaugnay naman ito, Ella, sa issue ng vote buying kung saan makikita sa post nito na nagpa-block screening ng pelikula na libre. Sabi ni Chairman George Erwin Garcia, kasama ito sa kanilang ipinagbabawal. Sa ngayon, 7 kandidato na ang naisyuhan ng show cause order ng komisyon. Yan man ang ating update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Abiso sa mga consumer, magpapatupad ng taas singil sa kuryente ngayong buwan ng Abril ang Manila Electric Company o Meralco. Base sa anunsyo ng power distributor, tataas ng 70 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong Abril. Nangangahulugan ito ng dagdag na 145 pesos sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour na kuryente sa loob ng isang buwan. Dagdag na 216 pesos kung 300 kilowatt hour, 288 pesos naman kung 400 kilowatt hour at increase sa bill na 360 pesos kung 500 kilowatt hour ang konsumo. Good news naman para sa mga motorista. May nagbabadyang big-time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa inisyal na pagtaya ng Department of Energy Oil Management Bureau, maaari matapyasan ng 3 pesos and 30 centavos hanggang 3 pesos and 75 centavos ang kada litro ng gasolina. Habang sa diesel naman, maaaring bumaba ng 2 pesos and 90 centavos hanggang 3 pesos and 49 centavos kada litro at bawas na mula 3 pesos and 40 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos naman ang sa kerosene. Ayon sa DOE, ang big-time rollback sa mga produktong petrolyo ay bunsod ng tumitinding tensyon trade sa pagitan ng United States at China na maaaring makapagpababa sa demand ng crude oil. Gayon din ang inaasahang pagtapyas ng Saudi Arabia sa official selling price ng langis sa mga bansang patungong Asia sa buwan ng Mayo. Maging ang inaasahang pagpapabilis sa produksyon ng supply ng langis mula sa Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Ininspeksyon ngayong araw ng Metropolitan Manila Development Authority ang ilang mga bus terminal sa Quezon City upang tiyakin na nakahanda na ang mga ito sa inaasahang bulto ng mga pasaherong bibiyahe para sa long holiday. At mula sa Quezon City, makibalita tayo kay Ivan Alvarez live. Ivan, kamusta ang isinagawang pag-iinspeksyon ng MMDA at ano-ano mga bus terminal ang kanilang pinuntahan? Tanghali sa'yo, Ella, kaninang umaga ay katatapos lamang ng inspeksyon ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA dito sa 2 bus terminal sa Cubao, Quezon City. Yun nga ang 5-star bus terminal, pati na rin itong Baliwag Transit. Sa paunguna ni MMDA Chairman Attorney Don Artes, tiningnan ng ahensya ang kasalukuyang sitwasyon ng mga bus terminal patungong norte, gaya ng mga biyaheng Cabanatuan, Nueva Ecija, Dagupan, San Carlos, Tayug, Alaminos at Bolinao, Pangasinan. Kasabay ng pag-iinspeksyon ay ang random drug test sa mga driver at konduktor ng mga bus upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero na dadagsa sa mga susunod na araw. Ito'y kaugnay ng patuloy na pagkilos ng pamahalaan upang masiguro na maayos na makakauwi ang mga biyahero mula Maynila pauwi sa kani-kanilang mga probinsya. Ito po ay para i-ensure na yung ating po mga kababayan sa pagbiyahe nila pauwi ng probinsya ay may maayos na terminal, maayos na buses, maayos na facilities at ganoon din po na yung mga drivers nila, ang mga bus na sa kanilang sasakyan ay nasa maayos ng kalusugan para na rin po sa kanilang comfort and safety. Samantala sa 5-star bus terminal, fully booked na ang mga biyahe papuntang Cagayan at Cabanatuan, Nueva Ecija sa darating na April 16. Habang wala namang reservation at 24/7 na bukas ang Baliwag Transit upang i-accommodate lahat ng mga dadating na pasahero. Ella, sa ngayon, kung makikita mo sa aking likuran, hindi pa ganoon karami ang mga pumupuntang pasahero dito sa may Baliwag Transit. Pero inaasahan na sa darating na April 15 or 16, Martes at Miyerkules sa susunod na linggo ay saka dadagsa ang mga pasahero.
Yan muna ang update mula dito sa Cubao, Quezon City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Mas padadaliin pa ng Department of Transportation ang pagbiyahe ng mga dumaraan sa mga pantalan sa bansa sa pamamagitan ng electronic ticketing system. Sa ganitong paraan, maiiwasan na rin ang problema sa overloading na madalas na nagdudulot ng aksidente sa dagat. Narito ang report ni Benedict Samson. Bukod sa makakaiwas sa mahabang pila, hindi na rin makakapambiktima ang mga fixer. Ito ang kagandahan na magkakaroon na ng electronic o e-ticketing system sa mga pantalan. Ayon kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon, inatasan na niya ang Philippine Ports Authority na tiyaking sa loob ng 2 hanggang 3 buwan ay magkaroon na ng kiosk sa mga pantalan para sa e-ticket. Unang-una, pagka may e-ticketing na tayo, masosolve na yan. Kasi hindi na kailangan ng fixer pagka may e-ticketing. Bibigyan na gang sila. Either may kiosk, later on, pinapagawa ko pa kay GMJ, gawin na online. No, para nasa bahay ka pa lang, pwede ka nang bumili ng ticket, no? Naniniwala rin ang kalihim na oras na maipatupad ito, maiiwasan na rin ang overloading sa mga barko. Ang Batangas Port ang pinakamalaking pantalan sa bansa, kaya balak ng DOTR na palawakin pa ito sa mga darating na panahon. Kasi ganyan naman, gumagaki ang populasyon natin, ang mga kababayan natin, mas madalas gustong bumiyahe. So, at yung mga air, ino-open up pa natin yung ating mga shipping routes para magkaroon na tayo from here hanggang Palawan, from here to other places, not just in Luzon but Visayas and Mindanao. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ng relaxation order ang Maritime Industry Authority o Marina upang mapagaan ang port congestion sa buong bansa sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero sa paparating na long holiday. Sa nasabing kautusan, pinapayagan ng shipping operators na mag-adjust ng schedules at trip frequencies basta't may valid na permit. Ayon kay Marina Administrator Sonia Malaluan, layunin nitong mabawasan ang abala sa biyahe at matiyak ang ligtas at maagap na pagdating ng mga pasahero. Papayagan ding bumiyahe ang mga barko kahit hindi pa oras ng alis basta't puno na ang kapasidad at ipapatupad ang first come, first serve policy. Itutuloy na ng NUNAIA Infra Corporation o NNIC ang pagtatayo ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 5. Ito ay hakbang upang mapaluwag at mas mapabuti pa ang pasilidad ng paliparan ng bansa. Narito ang report ni Ryan Lacanlale. Agad na uumpisahan ng NUNAIA Infra Corporation o NNIC ang demolisyon sa dating Philippine Village Hotel pagkatapos ng long holiday sa susunod na linggo. Ito ay upang bigyang daan ang pagtatayo ng bagong NAIA Terminal 5 na inaasahang makakatulong sa paglago ng kapasidad ng NAIA. By April 21, ang Philippine Village Hotel ay ide-demolish na natin. Right after Holy Week, ide-demolish na yan. Gagawa tayo ng panibagong terminal, yan ang Terminal 5. So siguro in 2 to 3 years time, that will be finished and expect a lot of improvements na mangyayari pa. Ang bagong Terminal 5 ay bahagi ng 122.3 billion pesos commitment ng NNIC upang mapabuti ang NAIA at matugunan ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga pasahero. Ayon kay Alvarez, ang kasalukuyang kapasidad ng NAIA ay nasa 32 million hanggang 34 million pasahero kada taon. Ngunit noong 2024, umabot na sa 51 million ang bilang ng mga pasahero. Inaasahan pang tataas ito sa 54 million ngayong taon, kaya't napakahalaga ng mga proyekto tulad ng Terminal 5 upang maiwasan ang siksikan at mapabuti ang karanasan ng mga biyahero. Ang Terminal 5 ay inaasahang magkakaroon ng kapasidad na 35 million pasahero kada taon. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, ang pagsasaayos sa NAIA ay bahagi ng mga hakbang ng gobyerno upang tiyakin ang komportableng pagbiyahe ng mga pasahero lalo na sa panahon ng mga long holiday. It's really all about passenger experience.
right now there have already been a lot of improvements. But we should never stop, di ba? Kailangan tuloy-tuloy pa rin. And we're very happy na napakagaganda ng mga plano ng NNIC at ng NIAA para lalo pang pagandahin ang NAIA. Samantala, ngayong papasok ang long holiday, paalala ng DOTR sa ating mga kababayang magbibiyahe, mag-ingat, maglaan ng sapat na oras at magbaon ng mahabang pasensya. And syempre, kahit paano, kahit napakarami ng improvements, no, hindi natin maiiwasan na magkakaaberya pa rin at magkakaaberya dahil nga sa sobrang dami ng mga taong babiyahe. So, ang advice ko na lang siguro na huli is konting pasensya lang po. No? Pagpasensyahan natin ang mga kapwa natin biyahero at biyahera at pagpasensyahan din natin no, yung ating mga tumutulong sa ating mga airports, sa ating mga ports, yung ating mga opisyal dyan, yung mga nagtatrabaho sa airport, pagpasensyahan lang natin. Huwebes sa susunod na linggo, inaasahan ang pinakamaraming mananakay sa paliparan. At sa susunod na linggo at Lunes naman, pagkatapos ng holiday. Posibleng pumalo rin ng 155 hanggang 157,000 kada araw ang dadaan sa NAIA ngayong darating na linggo. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumaba ng 20% ang foreign direct investments o FDI sa Pilipinas noong January 2025 kung ikukumpara sa kaparehong period noong nakalipas na taon. Batay ito sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas. At para sa detalye may report si Rosalie Coz live. Yes, Rosalie. Ella, 20% ang ibinaba sa Foreign Direct Investments o FDI sa Pilipinas ayon sa ulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP mula $914 million na halaga ng FDI noong January 2024. Bumaba ito sa $731 million o 41.7 billion pesos. Naitala ang pagbagsak bunsod ng 37.7 na pagbaba sa non-residence net investment sa debt instruments. Pangunahing nagmula naman ang pamumuhunan sa mga bansang Japan, Estados Unidos, Singapore at Malaysia. Noong January 2025, partikular na sa sektor ng manufacturing, financial at insurance at real estate industries. Kung matatandaan, pumalo sa $8.93 billion ang net FDI sa Pilipinas noong 2024. Halos katulad sa $8.925 billion na naitala noong taong 2023. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Rosalie Coz. Matagal nang kinakaharap ng mga kabataan sa eskwelahan ang problemang may kaugnayan sa bullying. Batay ngayon sa ilang pag-aaral, nakita na hindi lang ang mga mag-aaral ang naapektuhan nito, kundi maging ang ekonomiya ng bansa. Ang detalye sa report ni Jed Naresina. Ang bullying ay hindi lang problema ng bata kundi ng buong lipunan. Ito ang lumabas sa pag-aaral na ginawa ng grupo ni Dr. Michael R.M. Abrigo, Senior Research Fellow ng Philippine Institute for Development Studies. Ayon kay Dr. Abrigo, malaki ang epekto ng bullying sa learning outcomes ng bata at pati sa ekonomiya ng bansa. Base sa isinagawang pag-aaral, may malinaw na kaugnayan ng bullying sa academic performance ng mga estudyante, lalo na sa kanilang Program for International Student Assessment o PISA scores. Kabilang din aniya ang bullying sa 5 pangunahing dahilan na nagpapababa ng academic performance ng ilan at may kontribusyon ito na humigit kumulang 5 PISA points sa pagbaba ng scores. Yung 5 PISA points na yun actually leads to about 0.05 to 0.08 percentage points decline in long-run GDP of the Philippines. Which is, medyo maliit pa din, di ba? Kung iisipin natin, in the grand scheme of things. But these actually translates to about 10 to 20 billion worth with our current GDP.
Paliwanag ni Dr. Abrigo, ang 10 hanggang 20 bilyong piso ay halos kapareho ng budget ng Department of Education sa mga libro at computerization program noong 2024. So to put this into perspective, ano ba yung kapareho ng 10 to 20 billion na yan? So this is approximately yung budget ng DepEd for textbooks in 2024, which is about 12 billion, and the whole computerization program of DepEd, which is about 8 billion. Kaya aniya sa bawat taon na hindi naaaksyonan ng bullying ay tila nawawala ang pondo para sa mahahalagang proyekto sa edukasyon. We estimated that this may lead to substantial economic losses. Mukha siyang barya pero it could actually fund important programs na dapat napunta para sa mga bata. Batay sa pag-aaral ni na Dr. Abrigo, dapat nang bigyang solusyon at tuldukan ang bullying sa mga paaralan sa lalong madaling panahon dahil may malaking epekto ito hindi lang sa pag-aaral ng mga bata kundi maging sa ekonomiya ng bansa. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Aalis na ngayong araw ang team ng Department of Social Welfare and Development na papuntang Myanmar. Ang mga nasabing tauhan ng DSWD ay tutulong sa mga Pilipinong naapektuhan ng malakas na lindol noong Marso. May report si Mia Alonzo. Nangako ng tulong ang Department of Social Welfare and Development para sa mga Pilipinong apektado ng 7.7 magnitude earthquake sa Myanmar. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Spokesperson Irene Dumlao, ang mga tauhan ay tutungo sa naturang bansa upang bigyan ng suporta ang nasa 18 Pinoy na nakaranas ng trauma dahil sa malakas na lindol. Ang DSWD po ay nag-commit na magpo-provide ng mga social workers o magpapadala ng mga social workers na magsasagawa ng psychosocial first aid doon po sa mga naapektuhan na Pilipino sa Myanmar. Ngayong araw, nakatakdang umalis ang 8 DSWD social workers. Sila ay mananatili sa Myanmar hanggang April 18. Of course, kabahagi ang DSWD sa ibang ahensya o kasama ng ibang ahensya ng pamahalaan ng DSWD sa pagtitiyak na may tulong na maipapabot po ang ating pamahalaan dyan sa mga pamilya na naapektuhan nga po ng earthquake sa Myanmar. Gayon din po, nag-commit tayo na magbibigay ng tulong doon sa kanilang mga pamilya na hindi po nila ngayon napapadalhan ng suporta sapagkat naapektuhan din yung kanilang trabaho. Bunsod nga po ng nangyaring earthquake. Mia Alonzo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa halos 7 bilyong pisong halaga ng droga ang nasabat ng Philippine Drug Enforcement Agency kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa unang yugto ngayong 2025. Mula sa Quezon City may report si Ryan Lacanlale live. Yes, Ryan. Ella, tuloy-tuloy ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para sugpuin ang iligal na droga sa bansa. Ito ang giit ng Philippine Drug Enforcement Agency. Sa ulat ng PDEA, mula January 1 hanggang March 31 ngayong taon, nakapagsagawa na sila ng 10,161 na operasyon kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Nagresulta ito, Ella, sa pagkakahuli ng 13,497 na personalidad. Ang iba dyan ay itinuturing na high-value target kung saan kinabibilangan ng 22 elected official, 5 uniform personnel, 45 government employee, 4 na leader at kasama ng mga drug group o 24 naman ay nasa regional target at nasa 49 ang target listed personality. Kabilang sa mga operasyon na isinagawa ay ang mahigit 400 kilos ng shabu na nasabat sa Port of Manila noong January 23 at 25 kilo na shabu sa Pier 5 ng Cebu City noong January 23 din.
Gayon din ang mahigit 20 kilo ng marijuana na nasabat sa Manila International Container Port. Sabi ng PIDEA, galing sa ibang bansa ang mga droga kaya pinaiigting nila ang pagbabantay sa mga pantalan at mga paliparan sa bansa. Nananatiling ang Metro Manila, Ella, ang hotspot pagdating sa droga. Pero karamihan sa mga storage ay nakapaligid sa Metro Manila gaya ng sa Region 3, Region 4A. Mayroon ding tinitignan ng PIDEA sa Region 7, 9 at Farm. At yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nakumpiska sa drug buy-bust operations ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency Pangasinan at Urdaneta City Police kahapon, April 10, ang nasa 250 grams suspected shabu. Tinatayang nasa 1,700,000 pesos ang market value ng nakumpiskang illegal na droga. Kasama rin sa mga nasabat ng mga otoridad ang isang kalibre 45 na baril, mga bala, drug paraphernalia, mobile phones at buy-bust money. Kinilala ang mga suspect na alias Ed 40 anyos at MacGyver 21 anyos na kabilang sa high-value target drug personality. Naharap ang mga ito sa kasong paglabag sa RA 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002 at the Comprehensive Firearms and Ammunition Act in relation to Comelec gun ban. Nasa kustodiya na ng PIDEA Pangasinan ang mga suspect. Nakahanda na ngayon ang 5 pesos per kilo na dagdag sa presyo ng bentahan ng palay sa Malolos, Bulacan ayon sa National Food Authority. Ito ay matapos maglaan ng dagdag na kita ang pamahalaang lungsod sa mga magsasaka na makapagbebenta ng murang palay sa National Food Authority. Mula sa Bulacan, makibalita tayo kay Nestor Torres, live. Nestor, kailan inaprobahan niyang 5 pesos na insentibo sa mga magsasaka sa Malolos? At magkano naman ang pondo na nakalaan para dyan? Magandang tanghali, Ella. Ayon sa National Food Authority sa Bulacan, nilagdaan na nga ang kasunduan kanina sa pagitan ng Municipal Agriculture Office at ng NFA ang 5 pesos incentive. Karagdagang kita ito ng magsasaka kung saan nasa 2 million pesos ang pondong nakalaan ng city government sa mga magsasaka sa Malolos. Tinatayang nasa 80 magsasaka ngayon sa Malolos, Bulacan ang makikinabang sa dagdag na 5 pisong insentibo para sa presyo ng palay. Ayon kay NFA, Bulacan Acting Officer in Charge Ron Natales, ang nasabing 5 pisong insentibo ay hindi sakop ng Palay Marketing Assistance for Legislators o Local Government Units o PALGU, kundi special project ito ng city government. Kada 1 kilo ng palay ay may matatanggap ang magsasaka na additional na 5 pesos. Bukod pa ito sa kita nila sa 19 pesos na binibili ng NFA sa kanila na sariwang palay. Pero kailangan ng nakarehistro muna sila sa Municipal Agriculture Office para makapagbenta ng palay sa National Food Authority. Naging agreement po ni NFA at ng City Government of Malolos, lahat po ng taga Malolos na nagbenta ng palay sa NFA, bibigyan din po namin ng certification na sila po ay nagbenta ng ganitong volume. And then po, yung certification po na yun po ipipresent naman ni farmer sa Malolos. Nakakakuha po sila, entitled po sila ng 5 pesos per kilo. So hindi po siya under PALGU but is a special project, sir. Malaki na halaga nung natatanggap namin incentive na 5 pesos. Kasi po malaking tulong yun sa aming mga magsasaka. Kung makukuha ng sariwa ang aming palay ng 18 to 19, malaki na nagiging tulong yung 5 pesos na yun sa amin. Samantala, ayon sa Bulacan NFA, hanggang 100 bags lang ng palay ang maaaring kunin at bayaran sa mga magsasaka ng LGUs. Sa 5 pesos na insentibo, pwede silang kumita ng hanggang 25,000 pesos sa 100 bags ng palay
na bibilhin sa kanila ng NFA. At yan mo ng ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Nestor Torres. Umabot na sa 221 ang bilang ng nasawi matapos gumuho ang bubong ng Jet Set nightclub sa Santo Domingo sa Dominican Republic habang ginaganap ang konsyerto ng singer na si Ruby Perez. Kabilang sa mga nasawi si Perez at ilang kilalang personalidad gaya ni na dating MLB players Octavio Dotel at Tony Blanco. Patuloy ang pagluluksa ng mga pamilya habang nagsimula na ang mga funeral at memorial service para sa mga biktima. Ayon sa emergency officials, matatapos na ang rescue operations at maliit na bahagi na lamang ng gusali ang hindi nasusuyod ng mga otoridad. Nangako ang pamahalaan na magsasagawa ng investigasyon upang matukoy ang sanhi ng pagbagsak ng bubong. 6 ang nasawi kabilang ang isang pamilya ng turista mula Spain at ang piloto matapos bumagsak ang sinasakyang sightseeing helicopter sa Hudson River sa New York nitong Huwebes. Ayon kay Mayor Eric Adams, naialis na mula sa tubig ang lahat ng biktima, ngunit idineklarang patay ang 6, kabilang ang 2 dinala pa sa ospital. Ayon sa mga saksi, tila natanggal ang rotor blade ng helicopter bago ito bumagsak. Iniimbestigahan na ng Federal Aviation Administration at National Transportation Safety Board ang sanhi ng trahedya. At approximately 3:17 this afternoon, we began receiving multiple calls for a helicopter that crashed in the water. 3 adults and 3 children were on board a Bell 206 helicopter that had left from the downtown Skyport just about 3 p.m. The pilot and the family visited from Spain. At this time, all 6 victims have been removed from the water. And sadly, all 6 victims have been pronounced deceased. Iiwan mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 9, na nagsasabi, pinapatay ng masama ng kanyang bibig ang kanyang kapwa, ngunit sa kaalaman ay maliligtas ang matuwid. At iyan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan man panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at happy weekend!